Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po'y makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol doon sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya. No, but I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang The Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang magpapaliwanag nito ay ang presidente at founder ng TSM na si Miss Josie Acosta. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization ay kaisa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 192 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salon of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust
due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kini-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maaaring flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang paglustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung Vice Mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging Vice Presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Hindi po yun meeting, kaya wala pong agenda. Yun po ay regular na dinner namin ng dating mga senatorial candidates noong 2022 tuwing may birthday. And yung dinner na yon ay celebration namin sa birthday ni Alex Lacson mismo. Tuwing Pasko din o New Year, nagdi-dinner kami. These last 4 years. So, masaya ako na sustain namin yun. So, of course, doon pwede naming pagkwentuhan kahit ano. No? Pero, walang agenda kasi hindi po meeting. Lantad ang pagkadismaya ng ilang senador sa takbo na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umunoy ghost flood control projects ng gobyerno. Ayon sa kanila, imbes na matukoy ang umunoy mga mastermind, tila nililihis umano ang investigasyon habang patuloy namang ibinabangon ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Troy Gomez magbabalita. Matapos ang pinakahuling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hayagang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Rodante Marcoleta sa naging focus ng investigasyon. Ayon sa Senador, inaasahan niyang magbubukas ang hearing ng bagong direksyon patungo sa pagtukoy sa tunay na ugat at mastermind ng umunoy ghost flood control projects. Ngunit sa halip, nananatiling nakatuon ang diskusyon sa usapin ng maling grid coordinates. Yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Dagdag pa ni Marcoleta, personal siyang nadismaya dahil matagal na raw niyang binanggit ang issue ng coordinates, maging sa kauna-unahang pagdinig pa lamang ng Blue Ribbon Committee. Ako, I was a little bit disappointed, na personal ko to, kasi
sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. Samantala, mas mabigat ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsabing iyon din ang nakikita at nararamdaman ng maraming Pilipino. Isang investigasyong tila nawawalan ng malinaw na tutok. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan ito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot, ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Marinding sinuportahan ni Marcos ang Minority Report na nagsusulong ng isang komprehensibo, patas at walang takot na investigasyon, hindi lamang sa mga implementing agencies at kontratista, kundi hanggang sa umano'y mga mastermind. Hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Binatikos din ng Senadora ang biglaang paghinto ng investigasyon matapos ang testimonya ni Orly Gutesa na anya'y nagdulot ng pagdududa sa tunay na layunin ng ulat ng komite. When a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Isa sa pinakamabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong pisong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Batay sa Minority Report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez, kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. For example, Gutesa, tinuro si Zaldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman, ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin? Sa huli, inaasahan ng taong bayan na hindi pangalan, kapangyarihan o posisyon ang magiging hadlang sa paghahanap ng katotohanan.